So, ikaw pala yung asawa. Hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Ganto ba naman itsura, hindi pagpapalit? Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida. Isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta kabit, masama agad. Tapos ikaw na yung perpekto. Tandaan mong hindi maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. Maligo ka kasi. Huwag mo sa akin isisi kung bakit ka niloloko. Ako ang reserbang ilaw ng tahanan kasi sabi mo daw, napupundi na ako. Noon, sinasabi mo pa, I love you babe, ikaw lang sapat na. Pero ngayon, ina mo, sumusobra ka na. Pag nadadapa, dahan-dahan, okay ka lang ba? Pero ngayon, tanga naman na ito, bilisan mo na. Yan. Di porkit mahal tayo, kampante na't wala ng self-conscious. Be always attractive to your partner, gawing third party nyo si Jesus. Huwag puro pagmamahal. Dapat samahan din ang dasal. Because the family that pray together, walang forever. Try mo kasing mag-ayos. Ba't di ka mag-makeup, blush on, lipstick, eyeliner? About sa butas ng muka, derma. Pag hindi kinaya, grinder. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kabet ang magpaparaya. Kayo tong masokistang nagtitiis at di marunong magpalaya. Oo, mali. Pero sa kabilang banda, di mo ba nakukuha ang punto? Ang tunay na loyal kahit may lumandi, di yan natutukso. Kaya kasalanan ko ba na nagmahal ako ng taken? Kung wala nang tisayo, kaya nasabi ko ng akin. Ang kasal ay di dahilan para sabihing habang buhay sa iyo yung tao. Ito'y papel na nagbibigay karapatan para sabihing taong nagmamahalan ng todo. Pero kadalasan, sa una lang. Pero katagalan, hiwalay na. Walang nagagawa ang batas kung nakatadhana siya sa iba. Di ko intensyon ang manira. To be honest, I'm serious. Ang sabi niya lang sa akin, kukunin kitang chorus. Di na ako nakatanggi kasi yung concept niya ang cute. Kada uwi iyut, kada